Bonded Tales. Pamagat, Nerissa. Si Nerissa ay isang batang babae na ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanyang tiyuhin at tiyahin sa isang malayong probinsya. Sa simula, inisip niyang masaya ang buhay doon. May mga bata, mga puno, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ng bahay kubo. Pero hindi nagtagal, natutunan niyang ang bawat ngiti ay may nakatagong hikbi. Ang tiyuhin niyang si Severino ay may sariling pamilya at nagtatrabaho sa bukirin, ngunit hindi ito sapat upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang mga bata sa paligid ay naglalaro at nagkakasiyahan, ngunit siya, isang 4 na taong gulang, ay pinagtatrabaho sa kapitbahay na may malawak na palayan. Sa madaling araw, nagigising siya ng maaga. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng lupa. Ang mga binti niya ay may sugat mula sa matitigas na tubo at matatalas na damo. Ang tiyahin niyang si Gloria ay mas malupit pa. Madalas siyang pinapabayaan. Ang kanyang pagkain ay mula sa natirang kanin at sabaw na walang lasa, na tila para na lamang sa isang aso. Bagamat sa kanyang murang isipan ay akala niya ay normal ang sitwasyong ito, ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang tiyan ay laging kumukulo sa gutom, at ang mga mata niya laging mahapdi mula sa kakulangan sa tulog at pagkain. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang ngumiti dahil mayroon siyang isang tanging kaibigan, si Ming Ming, isang pusa na palaging sumasalubong sa kanya sa palayan. Sa bawat pag-uwi, si Ming Ming ay tila nag-aalok ng pagmamahal na wala sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Sa gabi, habang nakahiga siya sa sahig ng kanilang maliit na bodega, ikinuwento niya kay Ming Ming ang kanyang mga pangarap. Isang bahay na may ilaw, masarap na pagkain at yakap na puno ng pagmamahal. Habang lumilipas ang mga taon, si Nerissa ay lumaki ng mabilis, ngunit hindi dahil sa sapat na nutrisyon kundi dahil sa hirap ng buhay. Sa edad na 6, kailangan na niyang maglaba ng mga damit ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay humahapdi ng dahil sa sugat, at ang kanyang likod ay baluktot na sa bigat ng mga gawain. Ang musika at ang kanyang magandang tinig ay ang tanging bagay na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Kapag siya'y kumakanta habang naglalaba, ang musika ay tila nag-uutos sa kanyang katawan na hindi pa tayo susuko. Pagdating ng edad na 8, kinailangan na niyang mag-ani ng palay. Ang karit ay mas malaki pa sa kanyang braso, at sa bawat hampas tila sinasabi niyang, "Hindi niyo ako matatalo." Ngunit ang kanyang katawan, sa kabila ng lakas ng loob, ay nagbigay ng mga palatandaan ng pagod at sakit. Ang kanyang balat ay natutuklap, ang mga daliri ay dumudugo, at ang tiyan niya palaging walang laman. Isang araw, habang nag-aani sa ilalim ng matinding sikat ng araw, bigla na lang siyang lumuhod. Ang sakit at gutom ay nagtagumpay sa kanya. Ang kanyang tiyahin ay lumapit, ngunit hindi upang alalayan siya. Sa halip sinabi niyang, "Tamad ka, wala kang kwenta." Tinulak siya palayo. Sa mga mata ni Nerissa, may isang malalim na pagkalumbay. Wala na siyang mailuha dahil sa panghihina at gutom na nagdadala ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang lakas, pero kailangan niya pa ring lumaban. Sa edad na 12, mas lumala ang kanyang kalagayan. Hindi na siya pinapasok sa paaralan dahil sayang daw sa oras. Ang takot ng kanyang mga tiyuhin na malaman ng guro ang kalagayan niya ay nagbigay daan sa mas madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pinagkakait ang kanyang kinabukasan, ang edukasyon na dapat sana ay magbibigay liwanag sa kanyang landas. Ngunit sa kabila ng lahat, may pangarap pa rin siyang gustong matupad na nakasulat sa kanyang maliit na notebook. Isang araw, isang mayamang negosyanteng si Don Emilio ang bumili ng palay mula sa kanila. Nakita niya si Nerissa sa gitna ng hirap. Ang mga mata nito'y puno ng pag-asa sa kabila ng kanyang pagod. Tinanong siya ni Don Emilio, "Gusto mo bang lumaya?" Hindi nakapagsalita si Nerissa, ngunit ang kanyang mga mata ay sumagot ng oo. Pumayag siya, kahit na alam niyang hindi siya magiging malaya sa tunay na kahulugan. Sa mansyon ni Don Emilio, nagkaroon siya ng mas masarap na pagkain, malambot na kama, at mga libro. Lumipas ang panahon, unti-unting nakita ni Don Emilio ang kanyang pagsisikap at tiyaga. Isang araw, inampun siya ni Don Emilio. Ngunit sa likod ng kanyang bagong buhay, ang alaala ng kanyang nakaraan ay hindi nawawala. Sa gabi, habang siya'y natutulog sa kanyang malambot na kama,
Nagigising siya sa mga bangungot ng gutom at sakit. Ang mga alaala ng kanyang mga tiyuhin na walang pakialam at ng hirap ng kanyang nakaraan ay patuloy na bumabalik. Sa kanyang puso, may puwang para sa galit at kalungkutan, ngunit sa kanyang isip, nag-aapoy ang pag-asa. Unti-unting natutunan ni Nerissa na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mas magandang buhay, kundi ang pagbuo muli ng kanyang sarili. Sa kanyang bagong tahanan, nag-aral siya ng mabuti at ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Hindi na siya nagugutom. Sa halip, siya ay naging simbolo ng pag-asa para sa iba. Isang araw, nagpasya siyang magbalik sa kanyang probinsya. Gusto niyang makita ang kanyang mga tiyuhin, hindi upang magalit, kundi upang ipakita na kaya niyang lumaban at umangat mula sa madilim na nakaraan. Sa kanyang pagdating, nakita niyang ang mga bata ay patuloy na naglalaro sa ilalim ng araw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mas malalim na kwento sa bawat ngiti. Nakita niya ang kanyang tiyuhin at tiyahin at sa kanilang mga muka, nandoon ang pag-aalala at takot. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya. Nais niyang ipakita sa kanila na hindi siya nagtagumpay dahil sa kanila, kundi sa malasakit ng iba at sarili niyang pagsisikap. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihirap kundi sa pag-asa at bagong simula. Ang kanyang mga pangarap ay naging inspirasyon hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iba pang mga bata sa kanyang komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang ang bawat luha, bawat sakit, at bawat pagod ay may dalang liwanag sa dulo. Ang kanyang buhay ay naging simbolo ng lakas, pag-asa, at pagmamahal. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nangangarap na makaalpas sa kadiliman. Wakas.